Bago ho tayo mga kabombo, musad sa iba pang malalaking balita ngayong weekend, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno ng National Bureau of Investigation, si Director Melvin Matibag. Pabatiin natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. At together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, Director. Magandang tanghali po, Sir Dennis and Sir Ma'am Jaira, at sa inyo po mga tumatangkilik na nakikinig at nagdonood. Isang magandang tanghali po. Salamat po. Salamat din po sa pagkakataon, mga kadaupang palad kayo sa Himpapawid. Ano po itong nabistong kaso ng umano'y honey trap? Sapagkat sa iba, bago po ito sa pandinig at sabi, human trafficking plot daw ito. Para kay Executive Secretary Ralph Recto at sa iba pang mga personalities. Bakit ho nakakaladkad dito yung pangalan din ni Representative Leandro Libiste at former Representative Jing Parasa? Could you please enlighten us about this, Director, please? Dito po, nangyari po dyan, ang talagang kaso po aming ino-operate ng aming mga operatiba ng NCR Regional Office namin together with our STG, Special Task Force Group, ay yung pong report sa amin na pumasok na may isang individual na involved sa human trafficking. Ang ginagawa po nito, nagdadala ng mga babae or kahit lalaki, ganun po yung kanyang report sa amin na sa mga exclusive hotels, ganyan po dinadala. So nung nahuli po ito, na-entrap dahil dinala na sa opisina ng NCR, parang natakot itong personalidad na ito namin pong nahuli. Nagtanong siya, nagsalita bigla na bakit ba ako hinuli? Wala naman akong ginagawa. Ganun yung sinasabi niya. Hindi naman to human trafficking. Pero nakunan po lahat ito ng video, naka-body worn cameras po yung mga aperitiba natin. Nung pagtanggap ng pera, doon po siya hinuli. Ngayon, sinabi niya bigla doon sa opisina na may kinalaman ba ito rin sa pinaplano dapat kay Senator pa po ang tawag Ralph Recto. So nagkaroon po bigla ng parang inkling yung ating mga operatiba na inquire, tinawagan po ako na may ganong report. Sabi ko, imbestigahan nyo na. Alamin nyo. At doon na po nalaman na ito palang bugaw na ito, may kumausap sa kanya, si dating Congressman Jing Paras, tinawagan siya noong May 26. At nag-meeting sila ng 3 beses sa isang restaurant sa Quezon City. At ang balak po palang gawin ay character assassination kay E.S. Ralph Recto. May mga babaeng gagamitin na magpapublicate ng affidavit. May abogado na po sulad nila. Magpapile ng kaso. Dapat itong linggong ito napapasok. At magpe-press con para sirain po ang pagkatao ni E.S. Ralph Recto. So, binanggit po doon na sang-ayon kay Kong Ding Paras ang magpipinas nitong operation na ito ay si Congressman Leandro Libiste. Doon po yun lumabas yung mga storya na yan po. At kailangan po nating imbestigahan at i-validate. Sapagkat para sa amin, namin tinitingnan, mukhang this is a destabilization na may planong gawin po sa matataas na opisyal ng pamahalaan po. I see. Very sensitive itong usapin pala na ito. Okay. So far, ano ho ang na-take action na ng panig ng National Bureau of Investigation? Kayo ho ba ay may nai-issue na subpoena para dito sa pagkuha ng panig nitong si Libiste? And of course, kay former Representative Paras. And ano na ho so far ang tugon po nila? Nagawa na po yung subpoena nitong kahapon, pero ang service po nito dahil Sabado at Linggo na ay sa Lunes na po, pero sila ipapatawag po sa Huwebes para sila po ay magbigay ng kanilang pahayag at kaliwanagan dito. So inaasahan po namin na sana dumalo sila dahil kung gawa-gawa po yung kwento na ito, ipapapanagutin din po natin itong nahuli natin ito, dagdag na kaso po sa kanya. I see. Pero kung may katotohanan naman po, dapat magkaroon po ng linaw itong direction po na ito. At saka mahirap naman po, nakikita ko nagdi-deny sila sa Facebook sa social media po. Mas maigi po siguro talagang sumpaan personal na sabihin po para kung talagang walang kinalaman ito po ay opisyal na deklarasyon at nakasaad po sa isang sinumpaang salaysay. I see. Okay. By the way, Director, ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira, may ilang punto rin na nais pong maitanong sa inyo. Sige po. Opo. Dag ko rin sa katanungan ni Bombo Dennis,
kung mapapatunayan na may tao talaga na ginamit dito upang mag-frame o mag-set up, may nakikita po ba kayong legal loopholes upang tugunan ito? Well, papasok din po sa human trafficking yan kasi exploitation po ng mga individual para they're taking advantage of the weakness and the vulnerability para po gumawa ng isang krimen po. So pwede rin po natin yung ipasok doon. Tsaka meron din po na iba pang pwedeng pananagutan po under the revised penal code. Depende po sa magiging takbo po ng investigation po. Kung usapin naman, Director, ano po yung latest update dito sa investigation natin dito towards Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee? May mga nakuhaan na po kami ng mga pahayag. Ito po yung mga voluntaryo nagpunta at may mga dokumento na pong pumasok. Yung pong mga board of trustees ng Peace Corps, hindi po dumating, nagpadala po ng abogado. Pero isasapuin na po ulit natin para bigyan po ulit ng pagkakataon na sila yung makapagpaliwanag po. Dito naman sa Task Force Cash Cow related dito sa Southeast Asian Games, may update na po ba dito or developments sa inyong investigation? Yan din po yun. Ayan din po yung Task Force Cash Cow na yan. Yung po yung meron na tayong mga dokumentong pumasok. May mga individual na po na nagbigay ng kanilang malayang pahayag na sinumpang salaysay. Yun na lang po inaantay natin nga yung pagdating po sana ng mga taong nandoon po sa GIS ng Peace Corps, yung nakarehistro po sa Security and Exchange Commission po. How about the director dito sa investigation or pagsilip po natin dito ng possible flood control projects anomalies doon sa Taguig City, no, na known as bailiwick of Senator Alan Peter Cayetano? Well, yung pong mga dokumento natin. I-check natin na maya-maya mga kabombo yung signal mula sa panig ni Director Matibag. Very important ito itong ating pinag-uusapan para sa kalinawan itong mga ongoing investigations ng National Bureau of Investigation. Okay, at nagbabalik si Director Matibag. Director, please proceed with the Yes. updates. Go ahead po, please. yung tungkol po sa uling katanungan yung sa flood control sa Taguig, sabi ko nga po, yung mga dokumento at ebidensya pong ipinasok ni Senator Ping Lacson, siya rin pong aming mga tinitingnan dokumento. Ngayon, kung meron pong mga dagdagang pang dokumento at testimonya, amin din po itong ipakikipag-ugnayan po sa Office of the Ombudsman po. From my end, Director, no, if you mind sharing sa amin, no, sa ating listeners and viewers, kumusta po yung nabisto at nakumpiskang halos 13 million pesos na halaga ng cosmetic and skincare products sa Tondo, Maynila? Yun po yata yung operation kahapon. Wala pa po sa akin yung complete report yan po at they will be subjected to inquest proceedings. Meron pong successful na 7 operations ang special action unit po namin kari-report lang nga po sa akin kanina na yung po yan sa Binondo. May mga ilang nagtitinda ng mga beauty products saka cosmetic saka po para mga gamot. Wala pa po sa akin yung kompletong spot report po. Thank you, Director. Bambo Danis? Okay, Apo. napakadelikado dahil ginagamit ito ng atin po mga kababayan. By the way, Director, maiba lamang ho ako, samantalahin po namin yung pagkakataon. Until now, hindi pa ho natin namamataan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Any update on that, please, Director? Ongoing po yung surveillance namin. In fact, meron po kaming ilang lugar na patuloy po naming binabantayan ngayon. Hindi ko lang po talaga pwedeng i-detalyan at baka po makompromise yung operations pati po yung aming mga informants at agents on the grounds po. Okay, Director, maraming Apo. salamat po sa pagkakataon kayo'y aming nakausap sa tanghaling ito. And siguro from time to time kami ho'y hihingin ng mga karagdagang update mula ho sa mga paksa po na yan. And kung kailangan man ng National Bureau of Investigation to disseminate information para makapag-ingat po yung ating mga kababayan, bukas po ang Bombo Radio Philippines para naman dito sa mga mahahalagang impormasyon, lalo na yung mga babala at iba pa hong mga aspeto na kinakailangan na mabilis na ma-disseminate. Thank you so much, Director. Apo. Salamat din po. Magandang tanghali po. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Director ng National Bureau of Investigation, si Attorney Melvin Matibag. Siya ho ay tumukoy doon sa mga paksa na kasalukuyan hong hawak ng kanilang
kawanihan hinggil ho dyan sa mga usapin na kanilang iniimbestigahan.